Kami pa ngayon sisihin mo, mga tao. Ba't kami nagrarally? Nagrarally kami dahil protesta na namin ito tuloy-tuloy sa administrasyon mo. Hindi mo ba gets? Hindi mo ba rin gets na ikaw ang niraralihan? Abay, kung hindi mo kaya, 3 taon na lang, ganito ka pa rin. Walang new foreign investments, walang new capital, dahil wala na nga mapapautang sa Pilipinas, pati World Bank nag-comment na sa iyo. Magandang araw po sa inyo, mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po, mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito, mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Na talagang ipanawagan na ang paglaban sa korupsyon. Yung totoo. Hindi yung paglaban sa korupsyon na katulad ni Risa, ni Ridon. Hindi po ganun. Yung totoo. Di ba? Kitang-kita natin. May kinakabahan na sila dyan. Delikado sila. Kaya nga may nakapagsabi din sa akin, yung mga guilty, isa-isa na yung magsisialisan bago mag-rally sa linggo. Para kung ano man mangyari, nasa ibang bansa sila. Yung perang ninakaw nila, naisubi na. Yan ang usap-usapan dyan. Dahil nobody knows what will happen dito sa rally na yan. Again, napakaganda po ng mga senyales na nakikita natin. So, tulong-tulong po tayo. Let's go there. And let's fight for our rights. Next po. Yan. Ito, isa pang dahilan bakit may rally. Alam mo yung dolyar? Ha? 59 na kasa $1. Pinakamataas po ngayong panahon ni Bongbong Marcos. Baka sasabihin na naman ng mga tatanga-tangang congressman dyan, hindi naman mataas. Hindi naman bumagsak ang peso. Mataas lang talaga ang dolyar. Ngayon, kahit anong gawing pilipit sa explanation ni Claire, o kahit anong pagtatanggol ni Claire na gawin dito, bumabagsak po ekonomiya natin. Ibig sabihin, humihina ang peso. Bumabagsak ang ekonomiya. Wala nang tiwala ang taong bayan kay Bongbong Marcos. Connected po ito sa rally. Kaya may magrarally. One of the reasons, etong bagsak na ekonomiya. At yung bagsak na ekonomiya, ang ipinapakita niyan ay kawalan ng tiwala sa gobyerno. Hindi na nyo po makakailayan. So, Marcos, fasten your seatbelt. May magandang mangyayari. Next po. Ito rin, ibalita ko, gusto kong bigyan ng komentaryo dahil ang China po ay nagbigay ng $2.4 million relief aid sa Pilipinas after deadly typhoons. Yung China na pinagbibintangan nating masama sa Pilipinas, tumulong pa sa Pilipinas. Yung Amerika, until now, walang tulong. Yung EDCAng nangako na magiging karamay natin pagka merong natural disaster, wala pa rin tinutulong. Yung China, nagbigay ng tulong para sa mga nasalanta ng bagyo. Yung China, tinaasan pa ang taripa natin. Tapos si Bongbong Marcos, binabanatan ng China pero makikipagkamay. Tingnan nyo, sino bang sumakop sa atin? Amerika o China? Hindi na po ito usapin. Pro-China ka, gago! Walang ginagawa ang China sa atin. Tanga mo kung naniniwala ka na talagang
sinasakop tayo ng China. Dahil wala naman tayong problema sa China before pumasok yan si Bongbong Marcos sa istorya. Nagpakaloko kayo doon sa naratibo na gustong palabasin ni Bongbong Marcos. At sinasakyan ng dilaw, kinakain yung tae ni Bongbong Marcos para ibintang sa mga Duterte. Isipin mo, China, gusto nyong magalit ang Pilipino, pero tinutulungan tayo ng mga nasalanta ng bagyo. Pero mga politiko natin, sila ang dahilan kaya tayo nasasalanta ng bagyo. Pilipino, nagnanakaw, kinukurakot ang pera ng kapwa Pilipino. Ang China nagbibigay para tulungan tayo sa typhoon. Pilipino, kayo ang dahilan kaya namamatay dahil sa typhoon. Gusto nyo, tapos babanatan nyo naratibo. Hindi ba kayo nahihiya sa balat nyo? Naratibo nyo masama ang China? Sinong mabuti? Si Tambi? Magandahan na gawa ni Tambi? Dahil dyan sa flood control projects? Maganda na gawa ni Bongbong Marcos dahil sa flood control projects? Nagbebenta pa nga 20 pesos na bigas, nasa lantana, animal. China tumutulong sa atin. Diba? Asan yung pinagmamalaki yung Amerika? Gusto nyo pang girahin ng China? Tanga. Si Bunuan nga, hindi nyo kayang bantayan, nakakalayas. Girahin nyo pa China. Mga wala kayong silbi. Kayo ang pasakit sa Pilipinas, pabigat kayo sa Pilipinas. Next po tayo. So galit kayo sa China. So gusto nyong paniwalaan ito si Claire. Pag-usapan natin ito si Claire, ha? May tanong si Corina. Tingnan natin ang sagot. Gusto ko lang bigyan ng komentaryo ito eh. Kung medyo maangas ka, medyo may angas din si Presidente. Oo, kasi hinahayaan naman niya ako. O yun, okay. Actually, si Pangulo naman, kasi ano din siya. Kung makikilala niyo siya, matapang ang Pangulo. Ayun. Tingnan muna. Okay? So, ang argumento nito, matapang si Bongbong Marcos. Hindi weak. So yan, pinapakita niya kasi sabi ni PRR, di weak. At yan ang tingin ng talaga ng taong bayan. Kasi nga, hindi nga rin siya umaharap eh. Sino umaharap? Si Claire. Yun daw ang katapangan kasi hinahayaan siya. Pero hindi daw duwag ang Pangulo. Hindi daw mahina. Matapang ang Pangulo. Paano niya ipapaliwanag? Tingnan nyo kung may matututunan kayo kay Claire, ha? Tingnan nyo. Paano niya ipapaliwanag na matapang ang Pangulo? Kaya lang, hindi niya kasi dinadaan sa galit. Hindi siya nagme-meltdown. Yun siya. So, nandun pa rin yung sasabi natin breathing. Ayo. Pag-addict, teka muna, hindi ko pinagbibintang ang Claire, ha? Pag-addict ba may breathing? Pangalawa, kung alam mong official na lakad at magdodroga kayo sa ibang bansa, may breathing ba yon? Hindi ko po wala tayong pinagbibintangan. Just in case lang ginawa nila, may breathing yun o wala. Ano bang gusto mong breathing? Yung abogado, abogada katulad mo, magaling mag-English, parang si Bato, ay si Gadon, abogado. O ang breathing is may paninindigan. Tatayo sa tama kahit walang bayad. Tatayo sa tama kahit delikado ang buhay. Tatayo sa tama, hindi mangungurakot, uunahin ng taong bayan kaysa sarili. Ano bang may breathing? So may breathing daw. So para sa kanya, matapang siya pero controlled. Kasi may breathing. Porket Marcos may breathing.
Ito ang abogado natin ngayon. Kung paano niya to iti-take sa sarili niya at kung paano niya ilalahad yung gusto niyang sabihin. So, nandoon yung control, ayaw niyang nagagalit, pero may tapang. Yan siya. Nagagalit, may tapang, pero control. Alam mo, nakikita ko dito, nung napanood ko to si Claire, sabi ko, lintik, wala akong natutunan. Totoo to hindi dahil ayaw ko si Bongbong Marcos, dahil pinagtatanggol niya si Bongbong Marcos. Kasi minsan, may napapanood naman ako na kampi kay Bongbong Marcos eh. Pero may matututunan ka. Nagigets nyo yun? Gusto mo yung pag nanonood ka, may natututunan ka eh. Eto, parang, sa buwan ba nakatira to si Claire? Ganyan na ba talaga ang abogado? Kasi, abogado yung tatay ko, ayoko sabihin lawyers are liars eh. Di ba? Ipagtatanggol mo to the point na para kang buang. Parang, halimbawa, nakikita mo na nagdadrag sa harap mo. Pero sasabihin mo, hindi pa rin nagdodroga. Ganun na ba, abogado? Personally, would you prefer na mas tumapang siya? Ay, yan, very good question. Tingnan nyo ha. Gusto nyo bang mas tumapang? Gusto mo bang tumapang si Bongbong Marcos? Tingnan nyo kung paano niya sasagutin. Matapang naman siya eh. Yun. Hindi lang siguro nakikita ng tao kasi hindi siya pala mura. Yun. Kasalanan mo na naman, PRRD. Nagmumura ka. Ito siya eh. Pag nauubusan na siya ng bulilyaso, na ipagtatanggol yung kabulilyasuhan na ginagawa ng kanyang amo. May kamag-anak kasi akong ganyan eh. Hindi ko na sasabihin ko sino. Very close to me. A lawyer. Pero yung boss niya, sobrang gago. Hirap na siya kung paano ipagtatanggol. Si Claire naman kakaiba. Hindi niya mapagtanggol yung client niya dahil puro bulilyaso ginagawa. Ang gagawin niya, ipapasa niya sa iba. Kasalanan mo. Hindi kaya pag nag-aaway sila mag-asawa at outside the Colombo si Bongbong, kasalanan pa rin ni PRRD. Paano lang. Hindi natin paano kung nanlalalaki si Lisa? Paano kung nanlalalaki si Lisa? Kasalanan na naman ni PRRD. Hindi, ito'y question lang ha. Paano kung si Bongbong Marcos ay under disaya? Kasalanan naman ni PRRD. So para sa kanya, ang tanong, mas gusto mo bang tumapang? Hindi, ang sagot niya, hindi, matapang naman si Bongbong Marcos. Hindi lang siya palamura. Wow. Hindi siya nagmumura. Kasi hindi naman makikita ang tapang ng tao sa pagbabanta, sa pagmumura, sa paninigaw. Hindi doon makikita ang katapangan ng tao kung paano siya mag-lead. Yun. Hindi siya makikita sa paninigaw, pagbabanta, pagmumura, makikita sa paglilid. Asan ang leadership ni Bongbong Marcos? 3 taon siyang ninanakawan ng pinsan niya na pinipirmahan niya. Hindi niya alam? May nahuhuling droga. Biggest drug haul in the Philippines. Record-breaking. Nahuli sa checkpoint. Ang gago, no? Tapos walang drug lord. Tapos yung driver wala. Tapos gagawa ka ng ombudsman na may problema yung anak niya. Gagawin mong ombudsman na politiko. Is that leadership? Yung kaisa-isa niyang pinangako sa Pilipino, unity. Unity. Pagkakaisa, hindi natupad. At the get-go, yung unity wasak agad. Why? Diretsohin kita. Inutil si Bongbong Marcos. Hindi niya kaya pinsan niya eh.
Dapat sinabi niya, shut up, Tambi. Itabi mo yung personal mong pangarap. Si Duterte ang naglagay sa atin sa posisyon. At paninindigan ko yung unity team na itinayo namin. So you better shut up, Tambi. Hindi. Inutil siya. Under desire. Kaya ako wala akong katiwa-tiwala. Ito, pasensya na, may tatamaan dito. Sa lalaking katapang pero under desire. Tapos may lead. Is this leadership itong nangyayari sa Pilipinas? The worst corruption in the history of the Philippines. And that's leadership. Paano kung hindi pa leader si Bongbong Marcos? Adik na buong Pilipinas. Wala daw sa palamura, nasa leadership. At kung paano umaandar ang gobyerno. Ayun, paano umaandar ang gobyerno? Saan tayo napunta? Umandar tayo sa baha. Yung Quezon City dating hindi binabaha na ngayon. Hindi, exactly. Tanungin ko kayo. Umaandar ba gobyerno natin? Bagsak ang peso. Ang mga investors nagsisilayas. Ang mga negosyante nagsisilayas. Ang stocks natin bagsak. Ang daming walang trabaho. Bakit? Walang investor eh. Sino magbibigay ng trabaho dyan kundi yung mga negosyante? Yung mga negosyante ayaw magnegosyo. Masisisi mo? Tapos, now, here you are telling us umaandar ang gobyerno? Wala kayong hingi, kundi humingi ng tax. Paano aandar ang gobyerno? Hindi nga umaandar yung Blue Ribbon investigation. Si Bunuan, tumakas na. Nako kayo. At yung mga tao niya, doon makikita kung magaling kang leader. At yung pa isa pa, yung mga tao niya. Sino tao mo? Si Remulla Brothers? Magaling yun? Ewan ko sa'yo, Claire. Hindi ka sa planetang Earth nakatira. Next po tayo. Nakita ko to sa post ni Valiente. At nagustuhan ko yung mga diniscuss niya rito. Ito'y dapat talagang kailangan sagutin ito ni Bongbong Marcos. Kasi kung ang pag-uusapan natin yung destabilization, ito ang nagde-destabilize ng kabuhayan ng Pilipinas. Nagde-destabilize ng gobyerno natin. Dito tayo nagdedelikado. Dito nasisira ang ekonomiya natin. Tingnan natin. Ilan ito sa ninakaw na mga tunay na destabilizers na korap. Sa Pilipinas, hindi alam ng taong bayan saan ito nilagay. Dahil ito unaccounted, sigurado binulsa ito. So, unaccounted. Tanong ko, Bongbong Marcos, saan napunta tong mga ito? Una, 500 billion flood control budget. 250 billion Maharlika funds. At the get-go, sa simula, pagka-start mo pala, Maharlika funds na. Anong nangyari sa Maharlika funds? At ang sabi hindi accounted to ng COA. Okay? 129 billion gold reserve sold, ibinenta mo. Saan? Saan napunta yan? Anong proyekto pinuntahan yan? 117 million PDIC. Ano pa? Tingnan natin pa. 89 billion PhilHealth funds. Napapakinabangan ba yung PhilHealth? 62.5 billion GSIS funds. May nakalagay pa rito, the illegal transfer of 89.9 billion PhilHealth funds.
62 billion SSS funds, 62 billion Land Bank of the Philippine funds, 62 billion DBP funds, 14.370 billion small STL with no required supporting documents as per COA audit report in 2022. Bongbong Marcos, totoo ba ito mga to? Pangalawang tanong, saan mo dinala? Hindi lang yung STL ha. Ito nga loto eh. Itong gobyerno na ito ang pinakamalaki na may nanalo sa loto. Hindi nyo napansin, ang dalas may manalo sa loto? Ano yung nagkataon lang? Nagkataon na naman, Bongbong Marcos? Ha? Ang dami sa yung nagkakataon. Record yun. Ang dalas may manalo, ang lalaki pa. Saan napupunta yun? 241 billion. 2025 GAA illegal insertion in national budget. 500 billion flood control budget. Yan. 250 Maharlika funds. Ayan, nabanggit na natin. Ganyan po katindi. Sa Maharlika funds na lang eh. Pinagluloko tayo. Anong nangyari dyan sa Maharlika funds? Unang-una pa lang. Kinanaan nyo na. Sabi nyo, maraming patutunguhan yan. Niwala kayong explanation. Saan napunta yung mga yan? Pambihira, oh. Alam mo, Bongbong Marcos, kung ito ay hindi totoo, sabihin mo, we welcome your explanation. Pero sana mag-explain ka. At huwag ka magtago sa palda ni Claire. Kalalaki mong tao. Manindigan ka naman. Explain mo. Saan napunta? Next po. Eto, good news. Good news to good news. Hindi ko alam kung good news to o parang huli. Huli sa sariling bibig to si Trillanes. Sabi ni Trillanes, kung hindi si Risa ang mananalo sa 2028, iiwan ko Pilipinas. Una, sigurado nga alis ka ng Pilipinas. Bakit? Hindi mananalo si Risa. 1,000% malabong manalo yan si Risa. So ganito ang gawin mo. Suggestion ko lang sa'yo. I-push mo nang i-push si Risa na tumakbo as president or vice president. Tapos, maging campaign manager ka. Kasi, may mga papasok na campaign funds. Dilaw yan eh. Susuportahan yan. Tapos, alam mong hindi mananalo, isubi mo na. Tago mo na. Ha? Yung kalahati, kaysa gastusin nyo pa sa kampanya, wala rin namang papatunguhan. Everybody knows. I know you know also. Hindi mananalo si Lisa. So, itabi mo na yung pera, tapos umalis ka na ng Pilipinas. For sure. Kasi kung lalaki ka, gagawin mo. Pero definitely, kahit hindi mo gusto yung umalis ng Pilipinas, in 2028, pinakamatagal, BP Sara will surely be the next president. Sigurado na yan. At kaliwat kanan, sigurado ang kaso mo. Ang dami mong kasinungalingan, ang dami mong chismis na pinalabas, wala ka namang ebidensya. So, guaranteed na ito, tatakas to. Malamang kasama niya si Bongbong, si Torre, si Boying, at kung sino-sino pa na merong katarantaduhang krimen na ginawa sa Pilipinas. So, sige, magpakasasa kayo ngayon. Ha? Enjoy while it lasts. Pero darating din, sabi nga ni BP Sara, there will be a time of reckoning. Yung krimen na ginawa ninyo, babalik sa inyo. Guaranteed yan. Trillanes. O, next po tayo. Ito, maganda to i-discuss natin sa susunod. O, yung connection, may sabwatan. Ha? Si Loren Legarda at si Tito Soto. Di umano. O, pag-usapan natin. Ito, pag-usapan natin to si Anjo Iliana. Okay? Magkikwento na ako. Ready? Ready na ba kayo? Okay, here we go.
Andito tungkol sa chicks. Tungkol to sa kaibigan niyan, chicks. Yan. No, kaibigan chicks ni Tito Soto. Naalala ko isang beses, kaming dalawa lang ni Tito Sen, nasa Manila Southwoods. Nag-uusap kami. At merong pinapareto sa akin na chicks. Sino yan? Chicks ba? Chicks nga ba? Sa akin na, baka gusto mo, ba? ikaw na ang, ligawan mo to kasi naghahanap ng, ng partner sa buhay, nalulungkot. Hoy. Sabi ko, sino ba yan? Si Senator Loren Legarda. Nakaw! Unang tanong, ano kayang meron? Ano kayang merong sabwatan ito si Tito Soto at si Loren? Bakit kung totoo itong sinasabi ni Anjo, bakit kay Tito Soto siya hahanap ng blind date? Opo, si Senator Loren Legarda. Kasi sabi ko, di ba may asawa yan? Wala na daw. Bakit ako parang ang layo naman ang agwat namin. Hindi. Ang gusto lang daw na may kausap siya, matalinong kausap, kasama sa buhay. May kasama ba? Kasi nalulungkot siya. Di sabi ko, Tito Sen, pag-iisipan ko. Choosy ka. Yan, joke lang. After every Sunday kasi kami naglalaro niyan sa Southwoods, Manila Southwoods, dyan sa Carmona. Di nagkita na naman kami. Pero tinawagan ko si in fairness naman, binigay yung number, tinawagan ko naman si Loren, nag-usap naman kami ni Senator Loren, sandali, hi, hello. Kasi nga naiilang ako kasi syempre mataas na tao to Kaya nahiya ako. Anyway, nung following Sunday, sabi sa akin ni Tito Sen, kumusta usap nyo ni Loren? Sabi ko, ayoko na, Tito Sen. Bakit? Isipin mo naman, konsihal lang ako ng Quezon City. Senador yan. Parang nakakapangliit pag naging, naging girlfriend ko yan, si Senator Loren. So in other words, tinanggihan ko. Kasi nga, hindi ko nakikita na magkakasundo kami. Although crush ko si Loren kasi noong 1998 pumuntang Parañaque yan sa Baclaran. Gandang-ganda ako dyan kay Senator Loren, nakamaong, naka-white na long sleeves. Crush na crush ko si Loren noon. Kaya lang, teka muna. Fast forward, ilang years na yun, 30 years after. Kaya sabi ko kay Tito Sen, pass. So, yun pong isang kwento na inaalay ko kay Christopher Min. Yan na lang ang laro natin. Bawat sira mo sa akin, magkikwento lang ako. Wala naman akong sinisiraan, kwento-kwento lang. Kaya I hope everybody likes my... Ito lang sa akin ang komentaryo ko dito, no? Alam nyo naman hindi ako pumapasok sa chismis. Bigyan ko lang to ng komentaryo kasi ang pagkakasabi ni Anjo, meron na silang usapang ceasefire ni Tito Soto. So may kasunduan na sila, ceasefire. Tapos inatake siya ni Christopher Min. Ngayon hindi natin alam kung sino nagsasabi ng totoo. Okay? Alam nyo naman na hindi ko gusto si Tito Soto. Dahil doon sa pagharang niya na mapunta sa mastermind itong investigasyon. Sa katunayan, hindi na siya nakakatulong sa investigasyon, pabigat pa siya. So, pero ayoko naman pumunta dun sa personal. Yung personal nilang away ni Tito Soto. Ang komentaryo ko lang dito, sana si Tito Soto, kung meron nga silang usapan na ceasefire, dapat ceasefire. Hindi mo rin mabiblame si Anjo dahil binabanatan siya ng trolls di umano ni Tito Soto. Ngayon, binanatan siya ni Christopher Min. Hindi ko rin natin naman alam, baka naman hindi siya inutusan talaga ni Tito Soto, ito si Christopher Min. Hindi natin alam yung buong kwento. Pero dapat, si Tito Soto, kinakausap na yung mga kaibigan niya. Kinakausap na yung trolls. Kasi, wag nang banatan si Anjo. Diba? Simple lang kasi yan Alam nyo, sa mga vloggers, pipick upin to dahil malakas po views dito. Even political vloggers will go into this. Especially yung medyo mahina na,
papasukin nila ito kasi lalakas eh. Malakas talaga hatak ng chismis. Maniwala po kayo sa akin. Yung iba naman, talagang gusto lang makisawsaw dahil nga madadagdagan sila ng views. No? So para huminto na to, ako naman ayaw ko nang pumasok dito. Dapat naman si Tito Soto lang may gumalaw ka. 'Di ba? Kasi ang nangyayari dito, parang yung investigasyon mo sa Blue Ribbon Committee. Hindi ka na nakakatulong sa investigasyon, ginugulo mo pa. So parang ganito, yung usapan nyo, ginugulo nyo. Dapat, sabihin mo rin sa mga kasama nyo, tigil nyo na yan ha. Aminin mo man o hindi mo aminin, na-troll mo sila, or kaibigan mo lang sila, sabihin nyo na wag na, tama na, tapos na yun eh. Dahil pag nagpatuloy ng patuloy ito si Anjo, pipikapin yan. Pipikapin ng mga vloggers yan. Papustahan tayo. Hindi matatapos yan. So, pagpipestahan lang kayo, pagkakakitaan kayo ng mga vloggers. Hindi po ni Tay pupunta sa ganyan, okay? Sa mga matagal nang nanonood kay Coach Oli, alam nyo namang doon lang tayo sa politika. Okay? Pag minsan may dumadaan na personal, kukomentaryuhan lang natin, tas exit na tayo. Tapos makikiusap tayo doon sa mga vloggers. Huwag nyo namang huwag tayong pumunta sa mga personal na bagay. Ngayon, kung ikaw ay showbiz vlogger, okay lang. Pero kung ikaw ay political vlogger, wag naman tayong pumunta ron sa chismis o personal. Ito yung akin lang. Ngayon, kung hindi ko naman kayo inuutusan, kung talagang feel nyo magpa-views, di sige, magpa-views kayo. Ito lang ay yung aking side. We stick to the politics. Wag dun sa personal. Ito muna, bago tayo pumunta doon sa dahilan. Ano yung pinakadahilan? Bakit pinatakas si Bunuan? Nako, meron po. Ito, reliable person. Sige, diretso na po tayo. Pangalawang araw ngayon na wala sa sesyon ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa gitna ito ng ugong ng warrant of arrest laban sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Maging kasamahan niya sa minority, hindi alam kung nasaan siya. Hindi ko na tinatanong, mas maigi na, di ba? Hindi naman sasabihin at ayoko rin malaman. Ang asawa ni Senador de la Rosa ang nakausap raw ni Senator Amy Marcos. Kabadong-kabado raw sa sinasabing warrant of arrest laban sa asawa. Wala. Ito muna, bago magpatuloy ito si Senator Amy. Alam mo, hindi ko maintindihan bakit ang pinaghahanap nila ay si Bato. Wala namang warrant of arrest. Di ba? Hanap kayo ng hanap kay Bato. Konektado ba si Bato sa flood control? Ay nangangamatay ang mga tao dahil dyan sa baha. Yan ang problema natin ngayon. Kung saan kayo nagpupunta? Di ba? Yung nawawala, dapat yun ang inaasikaso ninyo. Yung mapauwi si Saldico, alam nyo pag napauwi si Saldico, pustahan tayo. Tapos na ang problema ng Pilipinas. Mahuhuli ang mastermind. Magtuturo po yan si Saldico. Kaya i-focus nyo po yung paghahanap doon sa magnanakaw. Huwag kayong hanap ng hanap nang wala namang connection sa ghost projects. Halatang halata kayong mga tuta. Ako narinig kay Senator Bato, si Nancy de la Rosa na lang nagte-text Sanay na sanay yan talagang asawa ng pulis. Pero ganun pa man, takot na takot. At kabang-kaba, nananawagan, natulungan sana sila na kahit papano may due process, may hustisya, may soberanya ng Pilipinas. Hanggang ngayon, kahit si DILG Secretary John Vic Remulla, hindi pa rin nakikita ang warrant of arrest na ibinunyag ng kanyang kapatid, si Ombudsman Crispin Remulla. Pinakita na ba sa inyo ni Ombudsman Remulla yung kopya? Hindi po, sa telepono lang kami nag-uusap. Ang sinabi niya sa akin, nakuha niya ang electronic company from a third source. Alam mo, John Vic, sa totoo lang, yung kapatid mo, chismosa. Chismoso. Marites. Marisol. Kasi, alam mo, simple lang Kung wala ka pang hawak, manahimik ka. Ombudsman ka Act like one.
Ha? Act like one, Boying. Ikaw ang dapat nagpapatupad ng batas ng Pilipinas. Ang ginagawa mo, pinoprotektahan mo yung mastermind ng ghost projects. Huwag kang gumawa ng chismis. Ngayon, kung may hawak ka na saka ka magsalita. Kalalaki mong tao, chismoso ka, animal. Third source. Hindi po galing sa ICC. Okay. But in form and in function, mukha siyang official. Anong in form and in function? Mukha siyang official. Hindi po, ang official po, ipinapadala yan papel. Hindi po pwedeng text yan. Ano kayo, textmate mo si ICC? Oh. But as far as we are concerned kasi, basta nasa national security apparatus ka, dapat actionable document. Yun nga po. And Dapat dumating talaga. Dapat may hard copy. yung hawak ng Mismo, hard copy. Hindi po pwedeng ganyan-ganyan. kapatid po ninyo, hindi pa masasabing actionable document yon. Hindi pa po. Pero sabi ni Remulla, parehong latag lang ang gagawin kay De La Rosa. Kung paano inaresto noon si dating Pangulong Rodrigo Duterte, basta may papel na. Yung kay dating Pangulo po, may proper channels po yun. Nakuha, ako po mismo, nakakuha po ako ng copy ng official Opo. na warrant of arrest. Eto, excuse me po. Hindi po inaresto si PRRD. Si PRRD kinidnap. Ulitin natin. Kidnapping po ang ginawa sa kanya. Bakit? Kasi tinanong din niya sa Facebook ko eh. Oh, may nagkomentaryo, kidnap ba si PRRD? Hindi ba hinuli? Hindi po. Kasi kung hinuli mo yan, dadalin mo yan sa proper court. Dadalin mo, ihaharap mo pa yan. May karapatan pa siyang ipagtanggol. Dapat, bago mo yung dinala doon, dumaan muna sa korte ng Pilipinas. Kaya kidnapping. Okay? So, ang plano nilang gawin dito, kidnapin ulit si Bato. Isipin mo, ombudsman. Ha? Kayo ang dapat nagiging magandang halimbawa. Dati ka pang Secretary of Justice. Nagkaloko-loko tong Pilipinas na ito. Ganito na lang ba? Pagkaaway natin sa politika, ipamimigay sa ibang bansa. Eto, Marcos, tandaan mo to. You are the worst president. Dahil ipinamimigay mo ang mga Pilipino. Dahil sa pangarap mo, hinayaan mo ng labagin ang batas. At hindi lang labagin ang batas, kundi hayaan na ang ibang lahi ang magdesisyon para sa mga Pilipino. That is the lowest of the lowest. Yang ginagawa mo, Bongbong Marcos. And don't tell us na wala kang kinalaman. Kahit anong tago mong gawin kay Claire, alam ng taong bayan, ikaw ang nasa likod ng pagpapaaresto kay pag-kidnap kay Tatay Digong. At ikaw rin ang isa sa mastermind ng Ghost Projects. Bongbong. Through Interpol. Aha. In this case, wala pa po kami nakukuha. Hindi po dumarating sa Department of Justice. So, I cannot comment on a non-entity. So, hintayin po natin dumating bago ko mag-comment po. Kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Ano ba naman pananakot ng ginawa? Yan, exactly. Alam mo yung sinabi ni Amy? Yan yung sinabi ko na dati pa. Patungkol dito kay Boying. Kung may hawak, go! Kung walang hawak, tumahimik. Huwag kang nananakot. Yang sinabi ni Amy, sinabi ko na yan kahapon sa vlog ko. At yan din ang sinabi ko before sa ginagawa niya kay Tebes. At yan din ang sinabi ko before sa ginawa niya kay Bantag. Bakit? Lagi siya magsasalita in advance. Pero nananakot lang. Para ano? Sikat siya sa ano? Yan ang politiko. Yan ang ombudsman na mukhang TV. Si Boying. Yan ang mukhang preskon. Epal. Parang bakla, mahilig rumampa. Di ba maraming bakla? Yan na ang buhay nila. Alisan mo sila ng pagrampa. Mamimiligro buhay niyan. Madidepress. Di ba ganyan-ganyan to si Boying?
Mahuhuli na daw si Bantag. Hanggang ngayon, laya si Bantag. Asan? Puro dakdak. Si Tebes ganyan din. Mahuhuli na. It took him how many months? Ang dami niya ng announcement. Anong ginagawa nito? Bukod sa pagpapasikat, diversion. Tatandaan mo, Boying. Yang ginagawa mong pananakot, tandaan mo hindi ka Diyos. Babalik sa'yo yan. Malay mo, takutin ka ng cancer. Malay mo, takutin ka ng sakit. Malay mo, takutin ka ng aksidente. O malay mo, sa susunod, ikaw na ang dadalhin sa ICC. Anong punto ko rito? Ha? Hindi ko tinatakot si Boying na may gagawin tayong masama. Hindi po yun. Pero ibig ko sabihin, kung malakas ka sa presidente ngayon, hindi ka makakalusot sa hustisya ng Diyos. At tatandaan mo yung presidente ngayon, pinakamatagal niyan, 2028. Ang pinakamabilis niyan, October 16. Ay, hindi. November 16. Tandaan nyo Nako, mag-iingat kayo. Ha? Isang stroke lang. Baka ikaw ang takutin. Ayoko po mangyayari yan kahit kanino. Not even to Bongbong Marcos. Ang punto lang natin dito, pag ikaw ay nasa kapangyarihan, nanggagago ka ng tao. Nananakot ka. Hindi ka laging nasa ibabaw, Boying. Tatandaan mo yan. Malay mo. Diba? Mamaya ikaw nasa ilalim. Mamaya ikaw ang 6 feet underground. Okay, wala po tayong pananakot. Ibig ko sabihin, hindi mo hawak ang buhay. Dahil hindi ka Diyos. Okay? Huwag kang abusado sa kapangyarihan mo. Lahat tayo dadaan sa sakit. Kalma ka lang. Nagawa yan. Sa social media naman naglatag ng argumento ang abogado ni De La Rosa. Sabi ni Attorney Israelito Torion, kung RA 9851 o yung batas na nagtatali sa atin sa international humanitarian law ang gagamitin para isuko sa ICC si De La Rosa, bitin ang batas dahil wala pa raw itong implementing rules and regulation. Maliban kay De La Rosa, isa pang inaabangan sa Senado ang pagpapatuloy ng Blue Ribbon. Bago tayo pumunta dyan sa Blue Ribbon, okay? Ang gago talaga ni Bongbong Marcos, no? Ang gago mo, Bongbong Marcos. Ginamit mo at hinayaan mo ang dayuhan dahil hindi mo kaya ng harapang laban ang mga Duterte, ginagamit niyong ICC. Akala mo sa ginagawa mong yan, kinakampihan ka ng dilawan. Oo. Pero akala mo, hindi ka tatraydorin ng dilawan? Excuse me po. Pustahan tayo. Pag alis mo bilang presidente, tain na naman ang tingin sa'yo ng dilaw. Mark my words, Bongbong Marcos. Ngayon, kinakain nila yung tae mo. Dahil ganyan ang dilawan eh. Oportunista yung mga yan. Pero pag alis mo, wala ka ng pakinabang. They will treat you as trash. Tae. Shit. Sa Senado ang pagpapatuloy ng Blue Ribbon Committee investigation sa Biyernes. Base raw sa impormasyong nakuha ni Senadora Marcos, may mga testigo raw na aatras sa kanilang testimonya. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo. Ayan, yan ang masakit niyan. At posible si Gutesa ang pinapariningan nito ni Amy Marcos. Naku, delikado na ito. Alam nyo kung bakit? Gusto ko talaga, ayoko lang talaga magmura eh. Etong dalawa na ito, Tito Soto, anong klasikang, ano ba reliyon na itong si Tito? Anong klase ka, Tito Soto? Kayo ni Lacson, ni Pinky,
Nang pumasok kayo dyan, dapat dire-diretso na eh. Ha? Dire-diretso na. Dinadala na kayo ng ebidensya patungo kay Saldi at kay Tambi. Pa-delay-delay kayo, may pa-resign-resign, babalik ka rin pala, bakla. Ay ngayon, binigyan nyo ng oras. Ang daming pera niyang mga masterminds. Tatakutin niya, nasa kapangyarihan niya, tatakutin ng mga testigo. Bibili ng mga testigo. Masisisi mo ba yung mga testigo pag gagalawin na yung pamilya nila? Imbis na dire-diretso kayo, ang dami nang nakakatakas. Tapos ito may babaligtad. Masaya kayo dyan? Ha? Do you can honestly say sa Diyos? Sa taong bayan? Na nanilbihan kayo sa kanila? Oh. Pag nag-recant yan si Gutesa dahil tinakot, masaya kayo? Timpayaman kayo? Sarap buhay nyo. Sige, matuwa kayo na may nalulunod pa. Prado ako dyan. Isa-isa yan na biglang babaliktad dahil pressure, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Grabe, no? Ingat ka dyan. Kung merong halik ni Judas, kamay ni Judas yan. Ako, tinakot yung pamilya. Sabi niya ni Amy, halos tinutukan yung asawa at pamilya. Pag ganyan, magre-recant talaga yan si Gutesa. No choice eh. Alam mo, ako naniniwala, si Bam, si Kiko, hindi nanalo bilang senador. Ako rin, naniniwala na si Tito Soto at saka si Lacson hindi talaga panalo. Elected to, possibly. In my opinion, elected by Garcia to. Kaya ngayon nagbabayad ng utang na loob kay Bongbong Marcos. Diba? Tito Soto, magre-retire ka na lang. Iiwan mo pa ang political career mo na ganyan. Kasi, hindi naman lumalabas sa survey itong dalawang to eh. Actually, silang apat hindi lumalabas sa survey. Pati nga sila nagulat. Yung dalawa, si Kiko tsaka si Bam. Pero wag na natin munang puntahan yun. Itong dalawa, si Tito Soto. Grabe ka sip-sip kay Bongbong Marcos. Grabe ka sip-sip kay Tambi. Ano yan? Libre? 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 Walang Pilipino maniniwala niyan. Siguro yung mga kaalyado yung mga loko-loko. Pero libre yan, libre. Yung ginagawa nyo, nililigaw nyo, nilalayo ninyo, dinidelay ninyo. Libre? Hindi, ako nagtatanong lang. Ano bang kasunduan nyo dyan? Masyado naman kayong halatang halata. Di ba? Sabagay. Bayad utang. Di ba? Baka yun na yung bayad eh. Nanalo silang senador. Enjoy. Enjoy until it lasts. Tito Soto, you know what I'm saying. Nang tanungin kung sino ito, Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Si Gutesa. Ano na, tara na. Tinakot ay kay Gutesa, kay Orly Gutesa. O basta, yun na yun. Abangan na lang ang susunod na kabanata. si Orly Gutesa ang nagpakilalang dating Marines na nagsabing nagdala raw mismo ng pera na tinawag niyang basura kina dating Congressman Zaldi Co at dating House Speaker Martin Romualdez. Para sa GMA. Ayan, pero huwag kayong mag-alala. Ha? Malaki ang tiwala ko itong rally na ito. Itong November 16, 17, 18.
Tama ba? 16, 17, 18. Oo. Sa linggo. Sunday, Monday, Tuesday. O, next po. Ito, bigyan ko ng komentaryo. Excuse me, itong post ni Greco Bellica. Sabi niya, naunahan pang kasuhan si Miao Miao Kiko Barsaga kesa sa mga crocs sa Kongreso. Anong nangyari? Exactly. Iyaan ang buong istorya ni Nan. Hinahabol si Bato. Possibly, magre-recant ng testimonya si Gutesa according to Aimee. Hinahabol si Kiko Barsaga. Samantalang, si Tambi, hayahayang buhay. Nakita nyo ba? Na-concern si Tito Soto? Nakita nyo ba? Na-concern si Saldico, ay si Pinky Lacson kay Tambi? Nakita nyo ba ang mga congressman na concern imbestigahan si Tambi? Di ba? Ngayon, si Kiko. Kaya nga magkakaroon ng rally. Alam nyo kung bakit? Because of the likes of you, Boying Rimulya. The likes of the Congress, the likes of ICI, especially you, Marcos. Alam ng taong bayan, hindi kayo seryoso na ayusin yung